Ako naman po, ang agent na si Heaven. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para maibalik ang Yil. Maaari ka pang umatras at iwan ang grupo. Pabigay-bigay pa kayo ng pagsubok. Sino ba kayo sa akala nyo? Tama na, Van. Makisama ka na lang din. Pwede ba? Umpisa na natin. Pero hindi ko masasabi sa inyo ang buong detalye. Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung anong kukunin nyo. Ang masasabi ko lang, napakahalaga nito. Hindi lamang sa Tokyo, kundi sa lahat ng tao sa buong Japan. Kaya kailangan itong maibalik. Sana maintindihan nyo. Tawagin na lamang natin ang target nyo na Yil. Ninakawang Yil at nasa syudad na ito ng Mugun. Nakita ko na kanina ang kakayahan nyo at naniniwala ako na kaya nyo yung mabawi. Yil, katunog yun ang il sa Ingles na ang ibig sabihin ay sakit. Hindi kaya isang sakit. Ano sa tingin mo, Akaba niya? Kung ganun kakaibang misyon na to, maghahanap tayo ng sakit sa loob ng abandonadong Mugun City. Napakadelikado ang pagpasok sa syudad ng Mugun. Kaya nga malaking halaga ang ibabayad ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng tig-5 milyon. Ibibigay ko na sa inyo 10% deposit at pati na rin ang mapalaki na roroolan ng Yil. Pinaghirapan namin ito. Ipagkakatiwala ko ito kay Kazuki at siya na rin ang magdadala sa inyo sa lugar. Magtagumpay sana kayo. Masyado silang maraming sikreto. Hindi ba, Ginji? Hoy, gumagamit ng sinulit. Baka naman pwede mo nang ibigay sa amin ang mga pera namin. Puro na lang pera ang laman ng utak mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko itatakbo ang pera nyo dahil hindi ako katulad mo. Ano ka mo? Gusto mo yata ng away, ah? Napaka-misteryoso talaga ng mga taong yun. Umalis sila nang wala man lang iniwang bakas. Mukhang hindi lang ordinaryong bagay ang Yil na yun. Ano nga kaya yun? Wala na akong pakialam kung ano man yung pinakukuha nilang yun sa atin. Gagawin ko na lang kung anong gusto ng kliyente. Dahil tinanggap ko lang naman ang misyong to dahil gusto ko makapaglibang. Yun lang, wala nang iba. Bukas na tayo magsisimula. Walang malilate sa inyo. Ang Mugun City. Hindi ko akalain makakabalik pa ulit ako doon. Shido, Mauna na ako. Van, ano ba talagang meron sa Mugun? May ideya ka na ba? Ang alam ko, matapos ang ilang taong problema sa ekonomiya, marami sa mga naitayong gusali doon na napabayaan na. At hindi nagtagal, karamihan sa mga taong walang matiran ay nagsipunta sa syudad ng Mugun at nanirahan sa mga gusali doon. Nabubuhay ang mga taong naninirahan doon nang walang namumuno sa kanila. Halos 200,000 ngayon ang mga tao doon. Ano bang meron na yun doon? Ang mabuti pa, si Ginji ang tanongin nyo dahil mas alam niya. Tumira kasi siya dati sa lugar na yun. Sumuko na kayo. Dahil wala rin namang kailaban sa amin. ang mabuti pa, makiisa na lang din kayo sa polls kung gusto nyo pang umaba ang mga buhay ninyo. Mahal niyo pa ba ang buhay niyo? Susuko pa tayo sa kanila! Ha? Ang Thunder Emperor ng Falls! Ano sa tingin mo, Ginji? Babalik na naman tayo sa syudad ng Mugun. Sa palagay mo ba, Kazuki? May kinalaman ng misyon natin sa kanilang dalawa? Kung hindi man sa kanilang dalawa, siguradong may kinalaman to sa isa sa kanila. Huwag kang mag-alala. Aalamin natin ito nila Shido. Tama ka. At isa pa, sa tingin ko, makikita natin sila doon. Oo nga. Posible nga yan. Sa totoo lang, meron din akong isang taong gustong makita ron. Teka, siya bang tinutukoy mo? Oo. Umalis ako doon nang hindi nagpaalam sa kanya. Sigurado akong galit siya sa akin. Anong problema, Mozart? Bakit? Sinong nandyan? Shido?
din ang mga tao dito dahil kapansin-pansin ang suot mo. Mag-ingat ka na mabuti, Heaven. Ingatan mo ang bag mo o kaya ang dalhin. Baka magulat ka na lang, wala na yan sa'yo. Ano na lang ang gagawin mo kung hindi mo na kami kasama? Huwag mong kalilimutan na mag-isa ka na lang lalabas sa lugar na to. Hindi ba, Bat? Oo nga, hindi ka na namin isasama, Heaven. Tapos na ang trabaho mo. Kami na ang bahala dito. Pero hindi pa tapos ang trabaho ko. Kailangan ko siguraduhin na papasok kayo lahat sa syudad ng Mugon. Kaya tayo na. Pero Heaven, masyad mong pangarip doon. Na bago, merong daan dito na pwede natin gamitin papuntang South District. Kasuki, anong sabi sa mapa? Tama, pwede tayong dumaan dyan. Ayos! Aba, mukhang kabisado yata ni Ginji ang city ng Mugon. Siyempre naman, dahil naging emperor dati ng lugar na to si Ginji. Lahat ng nakatira dito kilala si Ginji. At ngayon nagbalik na siya, nanganganib na naman ang buhay niya. Kaya sa oras na pumasok siya sa pintuang yan, wala siyang katiyakan kung makakalabas pa uli siya dyan ng buhay. Ang syudad ng Mugon ay parang impyerno. Bukas na ang pinto! Paano, Heaven? Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, ha? Paalam, Heaven! Sandali lang! Bakit ganitong nararamdaman ko? Para bang hindi ko na ulit sila makikita kahit na kailan. Wala akong dapat ipag-alala. Lagi naman silang sinuswerte. Alis na nga ako. Ha? Wag! Ano, Ginji? Meron ba nagbago rito? Oo, may mga nabago. Gaya na lang ng mga yan. Anong problema nila? Huwag niyo sana kalilimutan na meron tayong kukunin dito. Kaya huwag natin sayangin ang oras natin sa kanila. Hindi mo na kailangan yung sabihin. Alam na namin yun. Ang kukulat ng mga pangit na to. Ang titibay ng mga to, ah! Dr. Jackal, ano binabalak mo? Ano ba namang klaseng tanong yan? Nakalimutan mo na ba agad na sinabi ko sa inyo kahapon? Kaya ako lamang tinanggap ang misyon to dahil gusto ko lamang makapaglibang. Huwag mong gawin yan! Bakit ba masyado ka mabait sa mga kalaban mo, Ginji? Itigil mo na ang walang kwentang pagpatay. Hindi ka pinapunta rito para ubusin ng mga tao. Masyado ka mabait. Kapag nagpatuloy ka ng ganyan, ikaw ang tatapusin nila. Teka, ikaw si Thunder Emperor Alano Ginji! Shu? Ikaw nga! Sa wakas, nagbalik ka rin, Ginji! Sino ba siya, Ginji? Siya nga pala ang matalik kong kaibigan sa grupong Volts. At ang pangalan niya ay Shu. Mabuti naman! Sa wakas, Ginji, nagbalik ka na rin! Mabubuhay na uli ang Bolts! Pasensya ka na, Shu. Nagpunta lang kasi ako rito para magtrabaho. Magtrabaho? Hindi ka ba nagpunta rito para buhayin ang Bolts? Patawad, pero hindi na uli ako titira pa rito. Oh. Alam mo ba kung ano nangyari simula nung umalis ka dito? Kung alam mo lang sana ang lahat ng paghihirap na dinaranas namin. Alam mo ba kung ano ang maaaring mangyari sa Mugon City at sa mga tao dito? Wala ka kasing nalalaman sa mga ginagawa ni Makubet. Napakadaldal mo talaga. Shu! Mag-iingat ka, Ginji. Mapakanib ang usok na yan. Huwag kayong hihinga. Laso ng usok na yan. Umalis na tayo dito. Ano ba, Ginji? Kailangan na natin lumabas. Ginji! O ano na, Thunder Emperor? Akala ko ba magaling ka? Sa bagay, paano mo nga naman ako tatalunin samantalang hindi ka man lang makagalaw ng dahil sa puso? Ano? Bakit? Bakit mo pinatay si Shu? Hindi kita mapapatawad! Muntik na! Umepekto na! Mabuti na lamang! At umepekto na ang lason! Matutuwa si Makubix!
Ang galing! Ako ang nakapagbabagsak sa Thunder Emperor! Dadalhin ko ang bangkay mo kay Makubix! Pero bago yun, tatantarin muna kita! Tikman mo ang lupit ni Hurrikumon! Sino? Nakakahiya ka naman, Thunder Emperor. Magpapatalo ka lang sa isang walang kwentang baliw pa. Nakakahawa ka. Sayang ang galing mo. Inaso pa nagpabagsak sa'yo. Mahirap sa inyo. Tawagin na lang natin itong Yil. Pero kung tawagin talaga ito Yil, para sa inyong kalaman, ang Yil ay nanakaw. At nandito ito ngayon sa Mugun City. Bata, anong pangalan mo? Ako si Ginji. Ama na Ginji. Ginji? Ganun ba? Nasaan po ako ngayon? Nasa Mugun City. Panaginip lang. Nagulat ako. Ha? Akapane! Bakit nakangiti ka? Kagigising mo lang pero bakit ganyang kagad kataas ang enerhiya mo? Nakalanghap kasi ng maraming usok kanina kaya bigla kang nakatulog. Pero mabilis kang nakabawi sa pagkakahimatay mo dahil nakaidip ka lang ng 10 minuto. Talaga palang nakakamangha ang lakas mo. Sabihin mo nga, may kinalaman ba ang lakas ng pangangaton sa electrical power mo, ha Ginji? Dahil sa totoo lang, hanga ako sa tagli mong lakas. Teka lang, nasan nga pala yung lalaki sumugod sa akin? Saan siya nagpunta, ha? Ang alam ko, pasugod ako sa kanya nang bigla na lang akong... Huwag mo na siyang problemahin pa. Tinapos ko na siya. Ang ibig mo sabihin, iniligtas mo ang buhay ko? Ganun ba? Huwag mong alalahanin yon. Ang totoo kasi, hindi ko alam kung paano ko matutunto ng Yil na mag-isa ko lang. Anong ibig mo sabihin mag-isa? Siya nga pala, nasan yung 4? Hindi ko alam. Nahiwalay tayo sa kanila at nalito tayo. Hoy! Nasaan ba kayo, Ban? Himiko! Shido! Kasuke! Huwag ka na magpagod dyan. Ang totoo niyan, sinubukan ko na rin silang hanapin nung natutulog ka. Pero di ko talaga sila mahanap kahit saan. Paano na to? Ay nako, huwag mo nga silang intindihin. Hindi ba't kabisado mo naman ang Mugun City? Kaya tayong dalawa na lang magtulungan maghanap dito. At isa pa, ang maging kapartner mo ang matagal ko nang pinapangarap na mangyari. Kaya kalimutan mo na sila. Pasensya na, pero si Ban lang ang kapartner ko. Subok na namin ang isa't isa at maraming natulungan ang teamwork namin. Huwag mong sabihin yan. Pwede rin naman tayo magtulungan katulad na sa inyo eh. Ayoko! Hindi! Hindi ko matatagalan! Hindi ako makatagal kasama ang limaw na yun. Kahit marami pa ang buhay ko, sigurado maubos sa kamoting yan! Kailangan maharangan ko siya. Siguro naman hindi na ako masusundan ng... Paano ko nagsunod dito? Anong ginawa mo, ha? Magaling. Kabisado mo talaga ang lugar na to. Talaga palang maaasahan ka bilang partner, ha? Kaya nga lang, pakiusap naman. Huwag mo nang pilitin tumakas sa akin. Para na rin sa ikabubuti natin. Pwede? Oo. Kaso nga lang, nasa mga kamay ni Kasuke ang mapa. Kahit kabisado ko ito, kailangan ko pa rin yun. Alam mo, sa totoo lang, pwede makatulong sa atin ang mapa na yun. Pwede rin hindi. At kahit ano pa ang totoo, hindi pa rin natin alam. Gayunpaman, sabi ng kliyente, katakot-takot na hirap at pagod ang inabot nila para lang mapunta sa pangangalaga nila ang mapang yun. Na nagpapatotoong nandito sa Mugun City ang Yil na hinahanap natin. Oo, tama ka dyan. Pero hindi natin kaya ang mga kalaban, ang tayo lang. Kumanda kayo. Seryoso na makikipaglaban. Hindi mo na kailangan sabihin. Dahil alam ko na yun. Naaalala ko ang sinabi ni Shu sa akin. Alam mo bang mula nung umalis ka, nahirapan na kami? Mula nang iwan mo ang grupo natin, nawala na ako ng gana. Hindi mo lang alam kung ano nangyari sa Mugun City mula nang lisanin mo ito, Ginji. Sa madaling salita,
Kung tayong dalawa lang ang hahanap sa bagay na yun, magiging mahirap para sa atin. At kung nandito yung iba nating kasama, mas magiging madali sa atin ang lahat para makuha ang bagay na yun. O sige, hanapin na rin natin ang mga kaibigan mo ngayon para din sa karagdagang impormasyon. Tama ka. Ang mabuti pa siguro, tingnan natin ang bawat palapag. Kung ganun, ikaw na ang gumabay sa akin. Ha, Ginji? Bakit naman ako? Aba, syempre. Ako ba naman? Hindi ba sa ating dalawa mas kabisado mo ang buong lugar na to? Banchan! Banchan! Iligtas mo ako. Baka katayin ako nito. Sandali nga lang, ha? Sabihin mo nga sa akin, saan ba talaga tayo pupunta? Sumagot ka, Monkey Boy! Tumahimik ka nga dyan, mukhang palong. Tilaok ka ng tilaok para kang manok. Sumunod ka na lang. Ganon, ha? Pwes, mag-isa ka dyan at babalik na lang ako dun. Hahanapin ko si Genji kahit ano pang mangyari. Wala ka rin mapapala. Nagkalat na maraming usok doon kaya mahihirapan ka. Huwag ka mag-alala. Nakahanap na siguro ng ibang daan naman ngayon para makalabas dito. Kasi naman, ewan ko ba? Si Genji ang may kasalanan ng lahat ng ito. Engot siya kasi. Oo, tama ka. Hinayaan na lang dapat niya. Alika na, Genji! Umalis na tayo rito! Hindi ko maintindihan bakit nagkaganon siya sa gitna ng labanan. Naguguluhan ako sa kanya. Kaya nga sinundan ko siya rito. Dahil nung Thunder Emperor pa siya, hindi siya masaya. Hindi masaya ang buhay ni Genji rito. Noon seryoso siya at hindi isip bata. Gayon pa man, hindi pa rin nawala sa kanyang halaga ng pagiging isang kaibigan. May iba ko. Sino nga pala yung mga Kubex na dati yung kagrupo? Ang mga Kubex ba na yon? Si Kazuki at ikaw ang dating hari ng Balls dito sa Mugon City? Hindi, magkakaiba ang taglay naming kapangyarihan. Si Genji lang ang nirerespeto ni Makubex. Kaya mula nang umalis dito si Genji, malaki na ang pinagbago ng ugali niya. Teka, Monkey Boy. Parang may dumarating. Nagiba ang simoy ng hangin, ha? Ang lakas ng dating. Hindi kaya si Makubex ang parating na yan, ha? Hindi. Kilala ko kung sino yan. Nakakagulat ka naman, Shido. Nabalitaan kong may mga taong balak sirain ang plano ni Makubex. Hindi ko akalain kasama ka pala doon. Sabi ko na nga ba't kilala kita? Hindi na dapat kitang sundan pa rito. Isa ka lang namang animal trainer ng Volts. Walang kwentang sundan ko pa ang katulad mo. Huwag kang makialam dito at huwag mo sirain ang plano namin! Umalis ka, Ryuma! Kung dalawahan, ang ibig sabihin nitong tusok-tusok na buhok na to ang makakatapat ko? Sino ba to mga to? Si Ryuma at si Ayame, mga dating miyembro ng Volts. Bukod sa palagay ko, tama ang sinabi ni Heaven tungkol dito. Ha? Na ang dati niyong kasamaan dito ay mayroong malaking kinalaman sa Yil. Si Makubex? Oo, kaya nga lang hindi ko alam kung anong binabalak niyang gawin. Ano bang pinag-uusapan niyo dyan? Isama niyo naman kami. Ingat ka. Dahil ang buhok niya ay gawa sa bakal na halos parang walang bigat. Anong ibig mo sabihin? Ibig sabihin, pinaghalong lead at aluminum ang buhok niya. Kaya kung gaan ang pag-uusapan, para siya nakalutang sa hangin. Bukod pa rito sa buhok ko, pati sa kamay ko, sa braso at noo ay may sinuksok na bakal. Katawan ko ay sandata ko. Oo, hindi nga halata. Nalibangan mo lang ang magparitoke ng katawan eh. O ano? Bakit nagsiilag kayo? Natakot ba kayo sa tindi ng puwersa ng kapangyarihan ko na maaari niyong matikman? Hilig ng lalaking ito napakahirap na pagsasanay para lalo lumakas ang katawan niya. Aba, kung gano'n malakas ka pala, ha? Kaya nga lang hindi mo ko kaya. Para malaman nyo, natalo ko na ang amo nyong ito nung minsan maglabang kaming dalawa. So maniwala kayo, hindi! Ano nga mo? Gusto mo palakihin ko tong bibig mo, ha? Ha? Subukan mo, nanlabunin kita ito! Pinabaliwala niyo akong dalawa, ha? Sa nakikita ko, parang naghahanap talaga kayo ng away. Sige, hayaan mo. Pakikitaan ko lang ng konti ang babaeng ito. Ganun ba? Tignan lang natin kung... Back and forth tactic. Gumamit siya ng pambihirang bilis para suntukin si Ayame at pambihirang bilis pabalik sa pwesto niya. Anong klaseng lalaki ito?
O ano nangyari? Bakit hindi ka lumaban? Kung ayaw mong lumapit sa akin, ako na lang lalapit sa'yo! Sandali! Bakit mo ako iniwan? Tapos na siya. Dahil sa pumasok yung kasama mo sa pribadong teritoryo ni Ayame, hindi na siya makakalabas doon ng buhay. At ikaw naman ang tatapusin ko. Tama ba? Balita ko gumagamit ka raw ng evil eye. Ang evil eye ay paraan ng pagsapi ng mata ng patay para malito ang kalaban. At nagmula pa ito sa medieval Europe, tama ba? Pero hindi yun umiepekto sa madilim na lugar tulad nito, hindi ba? Dahil natural kailangan muna ng eye contact. Nasisiguro mo ba sinasabi mong yan? Kung talagang gusto kong gamitin ang evil eye, kanina ko pa yung ginamit. Pero mukhang masyadong maaga pa. At hindi ko gagamitin ang evil eye ko sa isang kamote lang. Masyadong matabil ang dila mo. Wala kang sinabing maganda. Anong masasabi mo? Hindi mo mararamdaman kung nasan ako. Magwawakas ka dito sa dilim. Midowban. Nahulog ka rin sa bitag ko. Manatili ka't magpakasaya, Midowban. Nasaan ako? Dito ako sa laboratoryong ito nagpapalakas. Dito ko pinapalitan ng mga buto ko ng bakal at sinusuksukan ng kung ano-ano ang katawan ko. Pero syempre, meron akong protective board. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Marami na akong nilikha. Isa na yung umatake sa inyo kanina. Sila ang mga ineksperimento ko lang. At kapag mas marami akong pihag, mas maraming malilikha. Ibig sabihin? Natural, magiging delikado para sa akin kung sarili ko kagad ang susubukan ko, hindi ba? Ikaw, gusto mong subukan ko palakasin ng iyong katawan? Gagawin ko rin yun sa ibang kasamahan mong papasok dito. Bigyan mo ako ng tanda sa aking kanang kamay. Natanda na siyang tutupad sa aking sinumpa. Buhayin mo ang lakas sa aking katawan. Buhayin mo si Ophiuchus sa aking katawan. Ano bang binubulong-bulong mo dyan, ha? Nagsusumamo akong tanggapin ang aking kahilingan. Ibigay mo sa akin ang pangil na makamandag na ahas! Hindi. Hindi! Nawarak niyang napakatigas na bakal! Ang evil eye, kailangan patayin ko ang ilaw kung hindi! Huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko gagamitin sa iyo ang evil eye! Tikman mo ang snake bite ko! Huwag! Maawa ka! Demonyo! Hindi ko anak ang batang ito! Isinumpa ang batang ito! Ang batang ito'y mula sa impyerno! Sandali lang! Ilalabas ko na kayo lahat dyan sa kulungan nyo. Ligtas na kayo. Salamat po. May tatanong lang ako. Pwede nyo bang sabihin sa akin kung paano ako makakalabas dito? Ha? May mga importante kasi akong bagay na kailangang ayusin. O ano na, Shiro? Suko ka na ba? Nasaan ang kapangyarihan ng mga hari ng Vault? Kukupalan niya. Nasasaktan na ako. Kapag nakikita kita at ang ibang kasamahan mo, naiisip ko na ang Vaults ay isang walang kwentang organisasyon. Dahil hindi nyo alam kung sino ang may pinakamalakas at may pinakamahina sa inyong kapangyarihan. At anong ibig mo sabihin? Ipaliwanag mo sa akin. Yung sapat na lakas. Lakas na katulad ng sa akin na makapagpapasuko sa kalaban ko. Wala na kayong nailalabas. Ha! Ikaw kasi, gumagamit ka lang ng kapangyarihan para mapagtakpan mo ang kahinaan mo dahil isa kang duwag. At anong masama ron?
Dito sa Mugun City, kailangan natin ng sapat na kapangyarihan para hindi tayo maagrabyado. Para sa akin, isa ka lang sakit sa likod ng matatanda. Isa ka lang rayuma. Hindi ko gusto yung panginsulto mo, Sido! Humanda ka! Wala namang kwenta ang buhay mo dahil palagi ka lang nag-iisa! Dapat ko nang wakasan ito! Anong pakiramdam? Ang kamay mo. Alam kong mapapansin mo. Tignan mo. Kalahating taon akong uminom ng pambihirang gamot na makapagpapabagot